Good morning. Maayong buntag kanatong tanan. Welcome sa ikaapat nga kaadlawon o ang atong panghinaot nga ang Dios nalipay sa atong pagtukaw, pagmata o sayo aron sa pagsimba kaniya. Ang atong speaker dili mahinayon karon nga adlaw si Pastor Alice tungod kini sa iyang health condition na medyo sakit-sakit pa usab ang iyang tuhod ug dili siya maka-sustain sa pagtindog o lugay-lugay. Sooner, ihatag kaniya sa Ginoo ang kalig-on na dili po niya ma-miss ang 9 mornings ni ini nga tuig aron makashare usab siya sa mensahe sa paglaom ni ini Christmas celebration 2024. Atong ginapasalamatan atong liturgist ni ining kapitagon si Giovanni o atong ginapasalamatan ang in charge sa ato ang painit this morning o ang Ginoo magpanalangin ngayon ka nato tanan. So the kanang adunay part sa ato ang pagsimba, daghan kayong salamat ug ang padayon nga pagmatao sa iyo aron sa pagikusa sa pagsimba kaniya buhaton nato atong priority ug atong commitment ngadto sa atong Dios. Ato ipadayon ang pagdayon sa atong gamhanan sa Dios. Prepare the way for the Lord. Make straight the wilderness a highway for our God. How we will make a straight pathway for our God. By straightening the crooks and bends of our own hearts, by removing the secret places we hide from God, by exposing the failings of community and nation, the failings that as a nation we hide from ourselves but cannot hide from God for the rest of the world. A voice says, cry, and I say, what shall I cry? What shall we proclaim of the Lord is coming? We proclaim that the acceptable of the Lord is here, when we are delivered from sin and death. When the meek shall inherit the earth, when the blind will see, and the deaf will hear, when the hungry are fed, and the oppressed delivered. You who bring good tidings to Zion, go up on a high mountain. You who bring good tidings to Jerusalem, lift up your voice with a shout. Lift it up, do not be afraid. Say to the towns of Judah, here is your voice, here is your God. Let us worship our God. Fairest Lord Jesus, ruler of rulers, O God and among the sun, thee will I cherish, thee will I honor, thou
awit sa pagandam. I sing praises to your name, O Lord, praises to your name, O Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, O Lord, praises to your name, O Lord, for your name is great and worthy to be praised. You deserve the highest praise. You deserve all thanksgiving of your people, for you are our good God. We thank you for another day of worship, the fourth of the night. We thank you for how you have sustained us, for granting even all of our requests. Thank you, faithful, loving, and merciful God. Niini ng tagod, nagadukol na usap kami kanimo, aron among inuhod, among dadon sa kinasing-kasing nga pag-ambo ang among mga concerns, ang among mga requests, wishes, prayers, nga buod na Diyos na mahitabo sa among kinabuhi. Apan nasayod kami na mas nahipatukan kung unsa ang angay kanamo busag diha kanimo. Amo ginatugyan ang tanan. Kaluoy kami kung padayon na panalangin diha sa among mga paningkamot sa adlaw na tanan. Niini nga kabutagod o Diyos, salamat kay imo na usab kami nag-iusap. O mapasalamaton kami tungod kay ikaw ang nag-aayo na namo gikan sa mga malagian. Ug ang tanan nga anaa sa pag-antos tungod sa daghang sakit sa panglawas, ikaw o Diyos ang paghalikap kanamo na maangkon namo ang kaayuhan gikan gayon kanimo. Ginaampo namo si Reverend Alice Lubuan. Ikaw o Amahan ang makahikap kaniya o mag-grant sa kaayuhan nga iyang ikinahanglan aron na makauban usab namo sila niining among pagsaulog sa siyang kakapuntagon o isaulog ang adlaw sa paghinumdom sa imong pagpakatao niining nga kalibutan. Salamat kay imong ipahilayo, imo na yung ipakdang ang bagyo Kerubin o kini nahanaw na siya. Sa nasinatin na mga pag-ulan, sa nasinatin na nga mga panahon, ikaw ang nagkontrol. Kaluoy Diyos o padayon na hindi usaha ang among mga pagbati. Sa tanang mga estudyante na mag-take sa ilang examinations today and tomorrow, sa tanang mga Christmas celebrations, parties o uban pang pahinungod kiini nga bulan, ikaw o Amahan ang mga
Hinaan pa ang among pagsimba karon. Makahatag kayon o pasidubog kanimo o ang makakasing-kasing imong pag-aandamon alam sa pagpatalinggo sa imo mga pulo. Dungga o mahal ang among mga paghangyo niining kabuntagon o ginahalan namo kini kanimo uban ang akong pagpasalamat tungod sa imong gugma sa pagluwas sa kalibutan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kumbaya, Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord, kumbaya. O Lord, kumbaya. Malindog ang katawan sa Diyos alang sa pagpapalikom sa pagbasa sa Ebanghelyo. Hinudlok kini sa sulat ni Lucas, Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 6. Niadtong panahona ang emperador sa Roma nga si Augustus naghimo og balaod na ang tanang mga lumulupyo sa iyang gingharian kinahanglan magpalista. Mao kadto ang unang census sa panahon nga si Cyreno ang gobernador sa probinsya sa Syria. Busa gipauli ang mga tao sa ilang kaugalingon nga mga lungsod aron magpalista. Mao kini ang hinungdan nga miadto si Jose sa Bethlehem nga sakop sa Judea, ang dapit tinatawhan ni Haring David. Sugod kay usab siya sa iyang mga kaliwan. Nagpuyo niadto si Jose sa Nazareth nga sakop sa Galilea, sa diyang niadto siya sa Bethlehem. Gidala ni Jose si Maria nga iyang pangasawa nga buntis na adtong higayuna aron magpalista usab. Sa dito na sila sa Bethlehem, niabot ang panahon ng mga anak na si Maria. Kini ang ulo alang sa katawhan sa Diyos.
Ako nagpasalamat kay kitang tanan mo hinugnog yun sa ato ang seating arrangement. Sa dihang giingod ko sa unang kanina side, bahala na si Kapel Mio Adiha, nga ang iyang area. Diri nga side, yasay mo na to ni sa Lorenzo o sa Fort Wills. Mo dilisan mo maglingkod diha. No? Nabantayan na nako. Na pila na ni ka Domingo o pila na yun ni Kadlaw. Di mo malingkod sa ilang area. Ano ba? Ha? Teritoryo mo na nila diha. No? Teritoryo. Ang census, pagtanaw kini mo asa ang imong teritoryo. Ang census o pagpanglista, pagtanaw o pagsigurado kung asa ba nga lugar pila ka tao o kinsa ang ilang mga leaders dito. Daghan ng census ang nahitabo nga na-record sa Biblia. Ug ang pinakauna, ang census kay gipahigayon ni Moises sa dihang naa sila sa Mount Sinai. Human kadto sa paghatag sa Dios sa 10 Commandments. Ug dito giusa-usa gipatawag ni Moses, okay, ang kaliwat ni ingani pila ka buok inyong anak, asa ba na inyong lugar, unsa mo dito. Adunay census nga nahitabo usab sa panahon ni Jesus sa dihang ang gobernador sa ginatawag nato sa Roma na si Augustus nagmando, naghimog balaod na ang tanang lumulupyo sa iyang inalian kinahanglan magpalista. Naduhong nato nga Roma, usbon nato ang masabtan, ang Israel, ang Syria, ang tanan na halos dapit ni Ana na lugar nasakop sa Roma. Okay, so masabtan na nato, no? Gisakop sa Roma, mauni nga dili sila makabuot kung unsa ang ilang buhaton kaya under sila sa paggamhanan sa Roma o si Augustus mao ang emperador. Karon kay ang gobernador man sa Syria sa unang panahon ang Syria gilakbit niya sa pag-angkon ang yuta sa Israel. Kay adtong 1948 lang officially naangkon sa Israel gideclare sa United Nations nga iya na gayon kini na area ang Israel o nahimo siya official nga nation. So 1948 lang. O nahitabo kini nga census in 6 CE, Christ era. Okay, so dugay-dugay na kayo. Karon sa ilahang census, giawhab. Ang ato ang census karon na ginapahigayon sa PSA. Kanang mga ato balay-balay, magkano wala ka mo ng anak, magkano yung yuta ni. Ang census na gusto mahitabo ni Augustus, aron na masigurado niya, pila may lalaki na pwedeng muapil na sa giyera, o giyan kitanaw, pila may mga lalaki na usog diha sa Israel banda. Kaya base po niya o mangisog na sila, musukol sa amo, papil dini. So ang isa sa hidden na tumong nga ng census is aron may balaan ni emperador kung unsa na'y kinahusgan o usog sa maong mga lugar kay ilaha ng paggamon aron dili sila makaaway kanila. Ingani ka video mangtas gamay, no? Ang apil ani pamangtas ni ining Roman government sa una, hilit na sila magpasundaya, na sila show na ginatawag gladiator.
Ginapaaway na nila na malipay ang emperador na matanaw at dunay mga dugo at dunay mga kay. Mag-era, ma-survive. Freedom. Clemency. Ingon pa sa anak ni Biloso. Nga ingon niya, unta, bago mag-Christmas, i-grant na ni Bongbong Marcos ang clemency or pardon aron na makauban na namo ang among mama sa Christmas. Ingon po ko, kung atong isensus, pila kaha ka mga OFW na preso tungod sa pang-abuso o tinuod yun kaha na biktima kini si Biloso o human trafficking. Nganong nasakpan man siya almost 2 kilos na heroin. But anyways, census, tanawon na ito karon. Ang ilang census, gi-require, tanan mo balik sa ilang mga lugar. Ang mga panahon, si Jose o si Maria, nag-ipon sila, dito sila nagpuyo sa Nazareth, na sakop sa Galilea. Ang Nazareth, kung sa atong pakaroon, ano na masaktan, ang Nazareth, mura ba o pulo-pulo? Ang Galilea, ino nato, sa South Cotabato. Karon nagmando ang gobernador kung asa ka na napuyo kay kaniman si Jose, taga Bethlehem man siya, gi-require pamauli sa mo sa inyong original na dapit kay aron mo na lista mo. Wa pa man nahimo ang article sa Constitution nila na kung makapuyo na ganit ka unong kabulan, residente na ganito sa ilahan di man. Muulit yun. So walay nahimo si Jose o si Maria kung dili sa pagtuman unya ulit na unya kay buntis na bayan. No? Ang iyang pangasaw unod kagabi igon ko pangasaw unod tani ha ang gitar ni Lucas. Unya niingon sa versikulo 6 sa panahon nga manganak na si Maria. Sa panahon ha, sa panahon nga manganak na si Maria. Ang picture mao nang gasakay sa donkey si Maria, unya si Joseph, iyang ginagay ang donkey pa uli dito sa Bethlehem. Aron ni census, unsa na sila dito ka daghan. Kaigsuunan. Kung ang Ginoo moingon karon mag-census ko, tan-awon ug akong tukion pila ba sa inyong mga anak ang matinumanon. Kung moingon ng Ginoo mag-census ta ug ataw hisalon kung sa matang panimalay pila ba ang nagasimba. Kung sa usa ka tuig adunay 52 ka domingo, pila ka domingo ang inyong nasimba na. Survey sa karon na census sa karon. Mula na ko. Ang last Sunday sa December is 29. Ika-52 na ka domingo. So 22, ika-50 tumilabay na domingo, karon this coming December 22, 51 o sa 29, 52. Kinsa dinhi ang nakasimba o 50 na ka domingo. Mahinumduman dito. Kauna-una mo kumpleto kaya akong domingo. Ako, kauna-una sa to, napakoy ng base na nagatuig na domingo. Nakakoy na kulang. Ingon ako, murag karon na tuig. Murag kumpleto na ako
ang 52. Ingon pa tayo mo nga, alaala pastor. Ikaw may pastor, alaala mo kompleto, hindi mo kompleto. Pero natin usahay na muulit na yakon ni, mauna na tanaw na kakaroon, atong i-account sa 52 ka Domingo. Of the 365 days of the year, 52 ang sa simbahan. Nakompleto ba na ito ang 52? Okay? Kung ang pangutanan na kompleto ba na ito ang 52? Yes. Apan ko na pangutanan ang kanang 52 nasa sunod simbahan, diyan na kakaroon mag-ingon. Murag wala. Ang uban na pastor kay gadrive ko anak. Pero bisan gadrive ko anak, gaampo sa ko. Okay. Sige. So, kompleto. Ang census nga maoy hinungdan kung nganong si Maria gipanganak si Jesus dito sa Bethlehem na ang kini apil sa propesya. Ug ang pamaagi aron na matuman ang propesya gigamit sa Dios kining si Augustus ug diha sa pagdumala sa gobernador sa Syria nga si Cirenio aron na ipakita na didto gayud ang plano sa Dios nga ipanganak sa simple nga dapit sa Bethlehem ang manluluwas. Kung sa kaya yung meaning sa ngalan ng Bethlehem? Ang Beth, sa Hebrew word, nagpasabot na house. Okay? Unya, ang L doon dinhi sa T, kapadayan kini sa ngalan sa ni Jehovah. O ang pachem na doon dinhi sa hem, which means the Latin na pachem, which means peace, balay sa kalinaw. Mauman na si Jesus sa iyang pagpanganak, gitawag siya Prince of Peace. O ang Jerusalem, kay syudad man siya, gitawag siya City of Peace. Jerusalem, Bethlehem, tanak nga mga dapit. Karon sa pagpanganak dito kay Jesus, tungod man kay naamay yung sermon ani di na ako hisgutan. Murag spoiler kayo kung ako ko lang i-appeal. Diin nga buntag, simple lang ang atong paghangyo kanato. If God is going to account us, if God is going to conduct a census, niini nga mga criteria or area, pila na sa inyong kaliwat ang nabautismuhan. Pila na sa inyong kaliwat ang mauni. Pila na sa inyong kaliwat ang nakahatag mauni. Sa inyong paminaw, sa atong paminaw, wala kaha kita nagkulang sa Ginoo. Kung moingon karon ang Ginoo, na ako din sa Facebook na medyo naigo din kayo ko. Kanibang kung nagpuso-uso ang hindi mong mix din na nag-ingon ka. Si San Pedro, sige kaataw din na sa gate sa heaven. Unya, kaya iya namang pasudlon, atong nakamatay na aduna may buhok. Unya, nakamatay na upaw na, niya pasudlon, dito adto sa interno. Ako, sige dito kayo na rin sa kasawa. Kasi naman yan ako ang atang taon sa layo. Walang makita ka ko sa Facebook, mga kaigsuunan, mga pampalabong o buhok. Bingon na ito sa diyahan. Perdiri ko, ano ba? Hangtod bitaw, iwakiran ko niya, o niabot, ipalitan ko niya, kala bitaw ibaglod o murag uling. Baglod po ko na nakalaalaw, baka na ko sa amin.
happy kayo ko. Tinuod yun ay nabatiyon nato. Ang confidence sa tao na sa iyang buhok. Mao ni ayon na ginaingon. Our hairs ginatawag na crown of confidence and glory. Na kung maupaw-upaw na dalitan, ikaw magkalong-kalong na rin tawag ka, ang dalit mahalata. No? Pero gilawat na lang ginanako, kaya sa aming kaliwatan yun, amin mag-gitmi, mag-upaw gitmi. Mao na mabasin kung niya ang kalugar-lugar, kung bilipisi, magpagupit kasi kung umubo na kayo, ang mapatay din sa upaw. Aron dili mahalata, upaw na si pastor. Siguwang nagawin si pastor. Apan ko, lalo nasulti na ako, kanina mag si San Pedro galingon ako. Kabalo naman siguro siya, nagagana na kayo mga upaw sa kalibutan, ano dili pa niya pasundon sa iya langit. Joke naman na. Ningon siya. Ilang katao ang kaluwas. Mangutana ta karon. Gisulti naman ako ni usahay, ginasermon ako ni sa mga patay. Mga buhit ng takaroon, may census lagi, wakam takaroon. Kung mayroon na Ginoo, sige, tagaan mo chance na kwentahon, ilan na ang inyong nahimong sala. Kwentahanay sa daw sa 3 minutes lang, 1 minute lang. Imagine na ninyo, sila inyong edad karon. Mag-average ng taan. Sa kada adlaw, makahimo mo sala sa pulo, sa buhat, o sa mga una. Ingnon nato, tulo na kada adlaw. 365 days a year times 3. Pila man times the number of age. Pila man pina-update na yun ba? Calculator na yun. Pila ka ang edad, ang sala sa tao na may edad nga 40. Tulo ang iyahang sala kada adlaw, i-multiply into 365, unya 42 years. Pila ka? So, pati kadaan na ng sala. Okay? Anay nagkakustoms din niyo pilaman. I-compute na niyo. Wala pa. Okay. Sige. Pila usab ang maayo nga butang nga imong nahimo for your entire life. Kung nakahimo ka tulo na dautan, sa kada adlaw makahimo sad ka o 7 ka maayo. 7 ka maayo butang. So ito na to 3 versus 7, idaghan yun ang maayo. Pero kung ingon yan sa Pedro, sa kagan sa maayo, katulad dili upaw ang pasundlon, disgrasya niya ang tali. No? Disgrasya niya ang tali. Apan dili ing anak ang bukod nga ni Jesus, na may kabot. Kaya ang plano sa Diyos, maupaw ng taong madili, sa iya pagtawag, aron i-accountan sa mga maayong butang sa pagsangyaw sa gugma sa Diyos, iya man kita nga ingnon. Gibuhat nimo ang tanan nga maayo o aduna kay katuhod nga musulod sa akong gingharian. So, i-account nato sa kanunay ang atong kaugalingon. Pastor, pili ba inganin akong buhaton? Nakoy si YF sa una sa Bisaya. Nasa'y sakit nga epilepsy. Kada na mo usahay simba, kada pa-stress bitaw siya. Ang edad niya ito 18 years old, ulitawo. Kada ma-stress siya, magkirig-kirig sa diha sa iyang bangko. Unya, sige ko magkirig-kirig, mga istorbo ang mga magsimba. Tingol mga elder,
Pastor, pili ba niyo nga pamilya? Na kung musimba na yung anak na epileptic, dito lang sila tanda sa pinakalikod. Pero kaya ang bata, di man minsan gusto. Kaya gusto niya doon dito sa front. Di siya gusto sa inan pa sa mga anak, inan pa sa likod na. Dili ko, dito bilang siya sa front. Unya, kung atakiyon siya, magkirig-kirig, maglamay-lamay, o mag-usan nila, di masunga ang mga CWA, manindog, mahalo sa primero. Pero sa kagugayan na, naanan pa sila, kailangan kirig-kirig sila, ulian pa ng kursiya. Ilan lang yung batayan na di mahulog, kaya mabagok ang ulo, simento, delikado. Karon, kay gipangutanan ang siya, pila na kung kaha ang imong sala. Kabalo ba ko sa iyong bihimo? Ginagsulat siya na wala man sa naka-eskwela ng tago kay sige pa sa magkirig-kirig sa eskwelahan. Nakahuban lang siguro siya, naka-eskwela ka ba naman sa magsulat? Yan isulat. Pastor, kanang na ako'y mga sala na nahimo. Ano din yan isulti? Unya, gusto ko pag-istorya sa imo. Gisulat niya kadto, unya, pag-abot sa offering, iyahang gihulog, nabasahan sa mga deacons, na nagkaingon ng deacons, para ni kay pastor, o masulat, iyahan sa ako, pagbasa na ako. Ako'y naluoy ko. Kaya ang bata, niingon naman siya, pastor, daghan ko na yung sala. Hindi patawag na ako sa opisina. Nag-istorya ko dito. Oh, ron may pangalan na ito, namatay na ito siya. No? Ingon siya, pastor, daghan ko sala. Gusto ba yung sala ron? Gano'n nakaingon man na nakasala ka? Una, pastor, ginasinditan ako ang mama. Kaya naikubos siya, kaya wala siya. Naka-eskwela daw. Kabalo man siya karon, siya nasunog, kaya ano kaya sakit. Tapos pastor, daghan mo kong crush. Agoy. Unya mo daghan mga crush. Okay. Maayag, isa na rin mo mga crush. Sus, kaya artista man. Ha? Unya, ano ba na kayo magpapa ng mga artista? Isa man. Haramina. Bisa haramina, hindi na kaya gusto. Unya, di na lang ako isa-isa kung sa kaya mga sala. Basta ingon niya, daghan niya daw sa sala. Usaon na ko sa pagpasahin ng gusto. Karoon naman ilangin ko. Ingon ako ron, dili na dyan ka mo absent na nagtubig ko. Yasayon po ko, nakana ang imong ginahimo, pag-i-account ka sa Diyos karon. Unsa man sa imong paminaw, ang imong pag-angayan, resulti ka niya. Dili ko kabalong pastor. Kunya kaya naman naman po atong training sa kids evangelism. Human ako ato. Giingnan ako sila, Ron, inali. Kung pangutanon ka karon, andam ka na ba nga muadto sa langit? Ang usaman ni ba? Yes or no? Ingon siya, yes. Nga pasundon man ikaw sa langit. Eh, dili kayo, pastor, pasundon kayo, dagan magpong sala. Then, ingon ko siya, ang iyong itupagron, anak, ako, hindi mo Diyos. So, na ako'y katungod, kamukuyo sa imong talan. Then, sige, pastor, usba pastor, usap mo na ako, nga pasundon na ka. Anak, mo. Unya, ingon siya, di ako kasunod na mga pastor. Tana sa tatay. Unsa man yan mo tana pastor? Ingon ang tatay, gihimo mo na ang tanan na maayo. Pastor, dili mo pipukupito kay makasala ang gid ko. Mao na yung reason nganong ipadala si Jesus. Aron nga bayaran niya ang tanan natong mga sala o mamaya na kagpasayo kaniya o
mahimo ng hingpit nga iya anak. Kung unsa man ang mahitabo, mamatay ka, makasala ka, naanay Ginoo sa imong kinabuhi. Unya kung mamatay ka, daghan ang kasala gihapon nga mahimo. Maluwas gihapon ko anak pastor. Anong mga pangutana ba at theological kaayo na only God knows? Di na amayan tumagon sa pastor. Kung mutana na karon ka na ako, pastor, maluwas ka ako, ang Diyos lang naribalo, kaya siya man nakakita. Siya naman makaihapgod kung pila ka lugas ang atong buhok. Buhok na sa, kung bawal sa atong mga naunaan. Dinhi, mga igsoon, if God is going to account us, if God is going to launch a census, or bukan na siya karon o usa ka sa survey, mamutana kanimo with all honesty, my child. Kung mamatay ka karon, sigurado ka ba na naa ka sa hinalian sa Ginoo? The answer depends on you. The answer depends on us. But as to where depends on God. But as to confidence, si Jesus na ang nagtipa dito sa cross. Aron na kita masigurado na musulod sa iyang ginharian. That is how census takes place in the story of the birth of Jesus. To ensure na ang kadaghang sala sa kalibutan sa John 3:16 nahanaw sila at bayaran na ni Jesus ang tanan. Jesus paid it all. Tetelestai. Mana gibayaran ni Jesus. Ug ang kaluwasan na gi-offer sa Christmas, it's a gift to us. My prayer is for you to receive or to accept the gift of salvation. Advance Merry Christmas to each and everyone. To God be the glory. Malachi 3:10. Bring me out the nights into those storms, that there may be in my house, and prove me now for me, said the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive.
Through this offerings, may your ministry expand. In Jesus' name we pray. Amen. Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Amen.